ba kung paano ang buhay ng isang dalagang lumaki sa tabi ng dagat? Ako po si Ajin Data. Doon na po ako lumaki sa dagat. Pagkagising ko po sa umaga, dagat agad yung nakikita ko. Hindi na ako nag-aaral kaya dito na sa dagat umiikot ang araw ko. Hindi naman laging madali. May mga araw na marami kaming nakukuha pero mayroon ding halos wala talaga. Papakita ko sa inyo kung paano ang buhay ko dito sa tabing dagat at kung paano kami araw-araw naghahanap ng ikabubuhay para sa aming pamilya. Bakit dito nyo na pinili mamuhay? Dito na po kasi ako lumaki at pinanganak ng magulang ko. Dito po kami namuhay magkakapatid, pati po yung mga magulang ko. So, parang ito na talaga yung kinagisnan mo. Dito na po kami namuhay sa mga lamang dagat. So halos araw-araw dahil hindi ka nag-aaral, sabi mo, ito na talaga yung ginagawa mo. Para lang po makatulong sa pamilya namin. So yung nahuhuli mo, nakukuha mo, anong ginagawa mo? Minsan po inuulam pag maunti. Yung iba po pag madami binebenta na lang para po may pambili din kami bigas. Pangkain-kain lang po dito sa araw-araw. Ilang taon ka na nga? 14 years old po, mag-15 po sa November 10. So ano yung pagkakaiba ng buhay ng isang dalaga dito sa tabing dagat kaysa yung buhay ng ibang dalaga sa Pag ito syudad? po talaga sa tabing dagat, nararanasan mo po talaga kung anong hirap kung ano pong makakabuhay sa buong pamilya mo po. Sila naman po yung iba na mga tambay-tambay lang dyan. Para kumubuhay yung pamilya namin, hindi ko lang po sa tabing dagat, naghahanap ng mga lamang dagat. Danas mo talaga yung hirap ng pangingisda buhay sa tabi ng dagat. Okay lang po okay lang po magharap ako basta kung may ipang buhay lang po ako sa pamilya namin. Napaka-responsable mo ano. Nasaan sila mama papa mo pala? Ba't wala dun sa bahay mo? Nasa isla po dun sa nagdayo po sila para po pangbenta po, ganun. Kaya kayong dalawang magkapatid na Irish ang naiwan dun sa kubo. Kami po, nagbabantay lang po kami dyan. Minsan po kapag wala naman po kaming gawa, naninisig na lang kami. Kailan ang uwi nila? Sa sa isang araw pa po. So yun talaga yung pinakantrabaho ng mga magulang mo. Saka ito na yung kinasanayan mong buhay. Ano yung pinakamahirap na bahagi ng kanyang trabaho na iniisip para manguha ng shell? Pinakamahirap, yung matagal ka pong magsisisid tapos aahon ka ng walang huli, pagod, tapos bilad, ganun. Tapos pagising mo pag magpaano ka lang ng konti, paigib ka lang ng konti, sakit sa ulo, pasma ba, ganun. Pero pag may nahuli, okay lang. Okay lang kahit po maunti, basta po may uulam. Okay guys, basisin na tayo guys. Yun. Oh, nakuha ka. Tagal mo sa ilalim ah. Madalas Opo. ba ginagawa mo to nag-iisa? Hindi ka na natakot? Hindi po. Natatakot lang po ako sa may mga patusok-tusok at baka din po ako lapain ng pating. Sanay ka na. Sanay na siya Sanay mga na kawild po. sa ganito. Kahit At wala hindi pa ako biro, kasama, malalim din yung okay lang. sinisisid ni Ajin. Tingnan mo nga naman mga kawild. Iba-iba talaga ang buhay ng mga tao. May mga lumaki sa karangyaan. May mga taong may kakayahang pumili ng landas sa buhay. At mayroon namang tulad ni Ajin na minana ang buhay na mayroon ng kanyang mga magulang. Sa murang edad, natutunan niya ng harapin ang realidad ng buhay
Habang ang ibang kabataan ay abala sa pag-aaral, paghahabol sa kanilang mga pangarap, si Ajin ay natutong sumabay sa agos ng dagat upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Lumaki siya sa tabi ng dagat kung saan ang bawat umaga ay nagsisimula sa paghahanap ng mga lamang dagat na maaari niyang kainin o ibenta. Hindi niya pinili ang buhay na ito, pero ano pa nga bang magagawa niya? Total, sabi niya, masaya naman siya. Pangarap din niyang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ngunit dahil sa kahirapan, kailangan niyang ihinto ang pag-aaral at unahin ang pagtulong sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, hindi nawawala ang kanyang mga pangarap sapagkat para kay Ajin, ang kahirapan ay hindi dahilan para sumuko, kundi isang hamon na dapat lang ay lampasan. Tagal ni Ajin mga kawan. Ito. Oh. Ayos. Ang tawag dito? Sawang po, sahang. Sahang. Opo. Ilang ganito ang kailangan mong makuha para maging sulit yung sisid mo? Mga 10 po. 10, kaso nakakadalawa ka pa lang. Opo, 2 pa lang. Kaya pa? Di na. Bakit? Sugat na eh. Ano, sugat ka? Opo, natusok. May sugat na nga mga kawild. Nasugat ka nung matitinig pag hawak mo? Opo, natusok akong dulo. So paano yan? Anong plano mo? Ako. Plano. Anong plano mo? Papahinga ka na? Kumuha. Pwede ba ang kumuha po kahit ilan? Kaya mo pa? May sugat ka na? Kaya pa. Nasugat ka na? Hindi titigil ang pagdugo yan. Yan. Kaya pa? Kaya pa, kaya pa. Anong gagawin no? Hindi mo, ano muna, tatalian muna yan. Wala ka pa nali. Kaso naroon pa kasi mga kawild sa, medyo malayo-layo tayo sa tabi. Nandun pa. Kung maghahanap ng panali. Ano, kaya pa talaga? Ewan ko, kaya pa. Pahinga na tayo. Kaso, hindi sulit yung sisid mo ngayon. Kasi nasugat na sa mga kawild. Unang Siguro sa magpa- sigla eh. Siguro pahinga ka na muna. So, paano yan? Yung nakuha mo ngayon, hindi mo pwede ibenta, kakaunti pa. Hindi po, pangulam lang. Pang-ulam na lang. Opo. Pang-ulam na lang. Pero madalas, nakakailang kilo ka ng sahang pagka hindi ka nasusugatan. Kapag ano po, kapag maganda naman po ang panahon, nakakaano po ako, nakaka 3 kilo, 2 kilo, ganon. Magkano ang per Kapag kilo ang binta mo? Mga ano po, kapag 2 kilo ay ano, 400, 1 kilo, 200. Mahal din pala yun. Oh, mahal din po. Sulit din sana, kaso yan nga, Kasi nasugat ano din po nakakarni, karni. Hanggang kailan plano mo yung ganitong uri ng buhay? Hanggat may kaya po, kapag ano po, kapag magaganda po ang panahon, kakayanin ko po basta po may pambuhay lang sa pamilya. Hanggat kaya ng katawan mo, yun, meron pa. Nakaweld, oh. Pakita mo kanina, tumigil ka na pala sa pag-aaral. Pero siguro ako ni Papa yung kapatid ko na lang po pinag-aaral. Pinatigil ka muna. Opo. Anong grade mo na sana? Sa mga, ano na po sana ako, grade 7 high school. Grade 7. Ito nga po pala yung bahay namin at ito din po yung tinutulugan namin ni Minsan. Ni Minsan po, dito po kami natutulog. At may bahay pa po kami dun sa ano, barangay. Lumuas ba? Toms! Konti uli namin, nasugatan ako. Sakit. Dami na ba? Oh, malaki ah. Sugatan ako eh. Ano? May manala kami nakita. Nagugutom po ako ah. Oh, may kanin pa konti. Minsan ba Kasi walang natulog ka dito, ulam. Ajin? Opo. Pero may bahay pala kayo doon sa Agbaos. At ano po, dito po ay ano lang, tambahan minsan. Minsan po dito kami nagpapahangin kapag mag-ano kami dyan sa Gasangan. Doon po sa ano, sa Gumaos, may bahay po kami doon. Hindi ka man natatakot. Hindi Wala po. dito ngayon si papa mo, si mama mo, wala. Hindi po ako natatakot kahit mag-isa lang po ako dyan. Basta po may benta lang po kami. Pangpaharal po sa mga kapatid ko. Masakit pa yung sugat mo? Sobrang sakit po. Kaya. Ang buhay sa dagat, wala talagang kasiguruhan. May panahon na tila nagdadamot ang dagat. Ngunit natutunan na ni Ajin na tanggapin ang isang katotohanan. Di lahat ng araw pare-pareho. May mga araw na nagbibigay ang dagat. May mga araw din na tila sinusubok nito ang kanyang tiyaga at katatagan. Meron?
Habang pinagmamasdan ng malawak na karagatan, alam ni Ajin na wala siyang kontrol sa magiging biyaya ng dagat. Ngunit may isang bagay na kaya siyang kontrolin, ang kanyang pagpupursige. Dahil para sa isang dalagitang tulad niya, ang pagsuko ay hindi kailanman naging pagpipilian. At kahit ilang beses pang magdamot ang dagat, babalik at babalik pa rin siya rito. Hindi dahil sigurado siyang may makukuha siya, kundi dahil may mga taong umaasa sa bawat pagsisikap na kanyang ginagawa. Ito po yung bahay pong tinutuluyan ko dito. Dito po ako natutulog din minsan. Kapag wala naman po akong gawa, nanggagasang na lang po ako. Kapag time na maganda pong panahon. Di ba mainit ito? Trapal lang? Hindi po. Papresko? Papresko din naman po. Kapag walang mga picnic ba ganun. Nakita nyo na itong bahay na ito mga kawild kasi nung i-picture natin, i-video natin si Irish, ito talaga sila nakatira. Natutulog sila dito. Ang kusina nila, nandun sa kabilang bahay. Pero may isa pa kayong bahay doon. Meron pa po doon po sa Gumaos. Barangay Gumaos. Sayang, kakaunti na huli mo ngayon. Unti lang po. At kung madami naman po yan, bininta ko na po sana para pambili ng notebook ng mga kapatid ko. Ayun sana ang plano mo. Kung Opo. marami kang mahuli, bibinta mo, pambili ng bibinta. notebook. Kasi Opo. pagpapasok ka na. Wala po sila mama eh. Hindi bali, mga kawild. Kasi nasugatan si Ajin. Hindi natupad yung mission niya ngayong araw. Ay bibigay po tayo sa kanya from Ma'am Karen. Maraming salamat po, Ma'am Karen. Deserve po ni Ajin na matulungan natin kasi plano mo para sa pag-aaral ng kapatid mo. Opo. Paano yung pag-aaral mo? Gusto ko din po makapagtapos. Ikaw din. Kaya lang, Mm, pinatigil ka ngayon ni Papa mo. pinatigil ko muna para po makatulong-tulong naman ako sa kanila. Kasi hindi kayang magkakasabay kayo mag-aaral. Hindi po kaya. Grade, Tsaga lang daw muna po. grade ano ka na sana? High school po sana, grade 7. Grade 7. Hmm, 14 years old ka nga ba? 15? 14, mga 15. So, mga kabayan. So ito mga kabayan ay 5,000 pinabibigay po ni Ma'am Karen. Maraming salamat Ma'am Karen. Bibigay daw ni Ajin sa mga magulang mo. Maraming salamat po, Ma'am Karen. Ito po ay malaking tulong na po pang-aral sa mga kapatid ko. Pwede ko po itong ibili ng mga gamit ng kapatid ko, mga notebook po, para po makapag-aral sila ng mabuti. Ako pangarap ko din po makapag-aral kapag nakahon na po kami sa hirap. Salamat po. Parang ayaw mong danasin ng mga kapatid mo yung dinadanas mo ngayon ah. Kaya gusto mo sila makapagtapos. Opo. Sana ikaw din makapagtapos. Pwede ba kami sumama doon sa isang bahay mo? Pwede po. Makilala namin yung mga kapatid mo Pwede po. na nag-aaral. Mm. Kaya mga kawild, sana samahan nyo pa kami hanggang doon sa bahay nila. Ito po yung isa naming bahay, yung sinasabi ko po kaninang Barangay Gumaos. Barangay Gumaos po. Dito po kami nakatira kaso kami lang po dalawa nung kapatid ko pong tumboy. Kaya po, wala po sila ngayon yung dalawang kapatid. Yung papa inarol ko po bukas. Pero pangako po, i-enroll ko yun sa binigay niyo pong pera. Ibibili ko na lang po ng gamit nila. Maraming salamat Si po. Papa at Mama, Mama at Papa, ay Papa at Mama. nasaan? Nasa nasa dayuhan. Kasama po yung dalawa kong kapatid. Pero pangako po, inarol ko sila bukas. Salamat po.